It's me, Bads Veran. It's another day, another ka-vlog lagan. For today's video mga kabads, pero hindi naman talaga nangyari ngayon kundi nung linggo pa. Tuwing umaga nga ganito na yung routine ko kapag nagkakape ako kasama na itong pagbabasa ko ng Bible. Kapag hindi ko nga mga nagawa ito, feeling ko hindi kumpleto ang araw ko. Ito nga ay may mga binabasa akong verse at sinusulat ko naman kung ano yung rema ko. Hindi nga lang words of God ang binabasa ko, pati nga itong kay Paulo Coelho. Dati nga nung bata ako, hindi talaga ako mahilig magbasa ng mga libro. Nung nasa ibang bansa pa nga si mama, hilig niya talaga akong padalahan ng mga libro. Kaya unti-unti na-appreciate ko na ang pagbabasa. Pagkatapos ko nga magbasa, nililis ko naman nga itong kwarto ko dahil ihanda ko na sarili ko para maglaba. Dahil nga nung Sabado, tinapos ko na muna yung DLP ko at mga gagawin sa school. Habang umiikot nga itong mga damit sa wash, ay naisipan ko na nga ring isingit itong pag-exercise. Naalala ko nga na may nagtanong sa akin sa TikTok kung bakit daw hindi lumalaki yung puson ko dahil nga daw laging nakaupo. Just may akala nyo lang yun, pero sa totoo, nawawalan naman ako ng puwet. Pagkatapos ko nga magkunwari mag-exercise sa harapan ninyo at eto naman, magkukunwari naman ako magsasaing. O diba, ang sipag ko talaga. Kunwari lang yan. Habang naglalaba nga rin ako ay nakikipagmarites ako kay mama. Dahil nga tuwing weekends dito lang talaga kami may mahabang time ni mama na magkwentuhan. Habang naghihintay nga ako ng panibagong babanlawan ay naisipan ko naman ng gupitan nitong pamangkin ko. May 1 taon at 2 buwan na nga itong pamangkin ko at ngayon ko palang magugupitan. Diyos may ako yung iniintay nilang gupitan to para daw tumalino. Wala namang masama kung maniniwala sa pamahiin at wala namang mawawala. Maniniwala nga ng mga ibang matatanda na kailangan daw gumitan yung bata at ilalagay nga daw sa libro. Hindi po bata yung ilalagay sa libro, kundi yung buhok na nagupitan. Hindi naman talaga basta-bastang paggugupit yung gagawin ko sa pamangkin ko, kundi babawasan lang talaga. Hindi ko nga alam kung totoong nagupitan ko yung pamangkin ko dahil bilang lang talaga yung buhok niya. Medyo kinakabahan nga ako baka magalit yung nanay sa kalalabasan ng mukha ng anak niya. At ang sabi ko nga gagayahin namin yung bangs ni Happy. Tinitignan ko nga yung mukha ng pamangkin ko kung masaya naman siya sa gupit ng tita niya. At mukhang masayang-masaya naman talaga siya kaya matatawag ko sa kanyang Sadia siya. Habang nagpapaikot na naman nga ako ng panibagong damit, naisipan ko ang panoorin na yung finale nitong Marry My Husband. Pagkatapos ko naman maglaba, nag-asikaso na rin ako para sa tutor. Dahil hindi ko na nga kayang mag-tutor tuwing weekdays, nagpaalam na muna ako kung maaaring turuan ko sila ng Sabado at Linggo. Bago nga ako umalis ng bahay ay nagpabebe na nga muna itong si Poca. Anong tawag doon? Pagtuturo ako, kailan? Pag di na ako busy. Pag hindi na ako busy. Marunong na kayo magbasa? O, hindi na ako magtuturo. Marunong na pala kayo magbasa. Pa? Oh. With honor ya pa? Ay, galing naman. Oh, biyasa naman po. Ay, wow. Galing. Sa video nga nakita ninyo habang iniintay ko yung service ko ay nakausap ko nga yung mga bata. Isa sila sa mga bata na tinuturuan ko sa daan. Ang pangalan nga ng proyektong yun ay Basa Mga Bata. Ngayon nga nandito na ako sa isang tuti ko at tinuturo ko naman sa kanya ngayon yung multiplication. Tinuturuan ko nga siya dito ng escape counting para mas mapadali yung pagsagot niya sa multiplication. Na-observe ko nga sa batang to na mas magaling siya sa mathematics. Sa plaza. Again? Sa plaza, masaya ang magkaibigan Boyet at Rodel sa pagkat araw ng Sabado. Sino magkaibigan? Boyet Tsaka at Rodel. Malungkot ba sila o masaya? Masaya. Mag-ano sila? Yes, friend. Mag-best friend. Wow, magkaibigan, no? O, tuwing kailan daw sila masaya? Pag-araw na? Sabado. Okay. Sige, next. Pagkatapos ko nga i-tutor itong magkapatid ay naisipan nga ulit nila akong ihatid. Wala nga rin akong masabi sa kabaitan ng parents nila. Tata, lumilipad to? Ay, gusto mo lumilipad ba to? Hindi, ito. Hindi. Hindi nga lang silang dalawang magkapatid ang duty ko sa araw na ito. Simulang kinder nga, itinuturuan ko na ang batang to. Itis nga ng panahon dahil grade 1 na siya. Number 2. Lakas. Number 3. Number 4. Number 5. Okay, nasan yung kapares ni Cone? Okay, asan yung kapares ni Cube? Asan yung kapares ni Sphere? Rectangular prism. Katulong
sa aking paaralan. Sa isang umaga, siya ang una mong nakikita kulay puting Dito din nga sa batang ito ay wala akong masabi dahil magaling nga rin at mabilis talagang matuto. 14, Dahil medyo hapon na nga ako nakapag-umpisa sa pag-tutor ko ay ginabi na nga ako ng pag-uwi. Sa paglalakad ko nga ay nakita ako ng mga naging estudyante ko sa grade 6. Tuwing nakikita nga ako ng mga ito, sobrang natutuwa at na-appreciate ko nga sila. Pinagmamalaki nga nila sa akin na lagi na daw silang nagre-recite at tumaas nga daw yung grades nila. Bala mo yan, tutupag, lakwan nyo ko. Namiss ka namin, ma'am. Alam, ma'am, nagkamala ka pa. Bago nga kami maghiwa-hiwalay, syempre sinabihan ko nga ang mga batang ito na ayusin nila yung pag-aaral nila. Nakakalimutan ka, ma'am, yung pogi, ma'am mo.